Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ang lahat ng papuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay handog natin sa Allah at nawa ang kapayapaan, papugay ay mapa sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang din sa mga kamalian o di kaya ay mga maling ginagawa ng mag-asawa o di kaya ng isang lalaki sa kanyang asawa ay ang tinatawag na pakikipagtalik sa kanyang may bahay o di kaya ay pakikipagtalik sa kanyang asawa sa panahon ng kanyang regla. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa suratul Baqarah, qala Allah ta'ala, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Nagsabi si Allah sa banal na Quran, tinanong kanila hinggil sa regla. Sabihin mo ito ay nakakapinsala, kaya iwasan ninyo ang pakikipagtalik sa mga babae sa panahon ng kanilang regla. Huwag kayong makipagtalik sa kanila kung hindi huminto ang pagdurugo. Sa makatuwid, hindi pinapahintulot sa kanya na makipagtalik dito kung hindi pa ito nakapagsagawa ng pagligo. Di kaya ay nakapaggusol, o di kaya nakapagligo matapos huminto ng pagdurugo. Ayon ito sa binanggit rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na iyon, at kapag nakapaglinis na sila ng mga babae at kapag nakapaglinis na sila, ay saka kayo makipagtalik sa kanila sa bahaging ipinag-utos sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa tinatawag na usapin sa tinatawag na regla. At ganoon din, nagpapahiwatig sa kasagwaan ng pagsuway na ito, di kay kamalian na ito, ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad, rawahu at-Tirmidhi. Sinabi ng propeta Muhammad, ang sinumang pumunta sa isang niririgla upang makipagtalik o sa isang babae upang makipagtalik sa puwit nito halimbawa, o sa isang manghuhula upang magpahula, ay tumanggingang sumampalataya sa ibinaba kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang sinumang gumawa nito, kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang alipin ni Allah, kung sino man ang gumawa nito nang hindi sinasadya, kung hindi ito sinasadya at hindi niya alam ang batas dito at hindi niya alam na ito ay bawal, wala siyang kasalanan o di kaya ay kaparusahan. Ngunit, kapatid, sa pananampalatayang Islam, mga alipin ni Allah, ngunit ang gumawa nito ng sadya at alam na bawal, ayon sa ilang mga scholar na tumanggap sa hadith tungkol sa kafara, ibig sabihin yung pangbayad sala sa ginawa nilang kasalanan na ito, kailangan niyang magbayad ng kafara ng 1 dinar o di kaya ay kalahating dinar. So ang tinutukoy sa dinar, mga alipin ni Allah, hindi ito yung dinar na ginagamit ng mga ibang bansa ngayon. Ngunit ang dinar, yung tinutukoy na dinar noon, ay yung baryang gawa sa tinatawag na purong ginto na ginagamit ito noong unang panahon sa bayan ng mga Muslim. At may ilang mga nagsabi, mga alipin ni Allah, na maaari siyang pumili kung alin sa dalawa. 1 dinar ba o di kaya ay kalahating dinar. At ganoon din, may iba naman na nagsabi na kung ginawa ito sa unang bahagi ng regla, kapag malakas pa ang dugo, kailangan ng 1 dinar. At kung sa huling bahagi ng regla ito niya ginawa, kapag mahina ng dugo o bago siya makapagpaligo matapos ang regla, ay kalahating dinar naman ang kanyang kailangan ay bigay. Ngunit, ang tamang pahayag o di kay pananaw dito
ay siya ay magbigay ng 1 dinar o kalahating dinar, maging iyon man ay naganap sa simula o sa katapusan ng regla. Yun ang kabayaran, yun ang kapara ng isang tao na siya ay gumawa sa tinatawag na pakikipagtalik sa kanyang may bahay asawa na ito ay mayroon pang regla. Ang 1 dinar na sinasabi natin ay katumbas ng humigit kumulang 4.25 gramo ng ginto. Ang pagbibigay nito ay maaari itong ibigay bilang ginto o ang katumbas na halaga nito sa pera, bilang ito ay kawang gawa o di kaya ay sadaqah. At ganoon din mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang din sa mga kamalian, kabilang din sa pinagbabawal ang sa gawaing mag-asawa ay ang pakikipagtalik nito sa kanyang babae, sa kanyang asawa sa sabihin nating puwet. May ilang naliligaw at mahina ang kanilang mga pananampalataya na hindi nag-aatubaling sipingan nila ang kanilang asawa sa bandang puwet, sa bahaging labasan ng dumi, yun ang tinutukoy natin dahil ito ay kabilang sa mga malaking kasalanan. Yan din, pakinggan natin mga alipin ni Allah, isinumpa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sinumang gumawa nito. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, mal'unun man ata imra'atan fi duburiha, rawahu Imam Ahmad. Ayon kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, isinumpa ang sino mang nakipagtalik sa kanyang may bahay, sa kanyang asawa, sa puwet nito. Bagkus tunay na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi pa, qal man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ang sinabi ng Propeta Muhammad kabilang sa kanyang nabanggit na dahilan ng kanyang hindi pagsunod o di kay pagsuway, nawalan siya ng pananampalataya sa ibinaba ng kay Propeta Muhammad SAW, ay ang tao o di kay nagsasagawa ng ganitong gawain, yung pakikipagtalik sa may bahay o di kaya ay sa bandang likuran sa kanyang puwet. So kabilang ito sa ipinagbabawal sa Islam, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. May ilang asawa, may mga babae, mga ayaw na pumayag sa ganitong gawain dahil ito ay likas itong mali at nakakadiri. Meron ding mga sister natin, meron ding mga misis na hindi sila pumapayag sa ganitong gawain. Ngunit pero may mga lalaki naman na tinatakot nila ang kanilang asawa sa pamamagitan ng paghihiwalay, divorce, kapag hindi sumunod sa gusto ng lalaki. At ganoon din, mayroon ding nanlilinlang sa kanyang asawa, lalo na kung hindi alam ng asawang babae o di kaya nahihiya itong itanong patungkol sa batas nito o di kaya ay nahiyang magtanong sa mga mayroong kaalaman sa relihiyon. At sinabi ito ay pinapahintulutan daw sa Islam. Ito ang ginamit nila na talata mula sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang binanggit ng Allah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ang inyong mga asawa ay parang bukirin o taniman ng binhi ninyo, kaya puntahan ninyo ang inyong bukirin o taniman sa paraang nais ninyo. So, ang aya na ito, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit malinaw na ang sunnah o di kay katuruan, turo ni Propeta Muhammad SAW ang nagpaliwanag ng Quran. Ipaniliwanag ito ng Propeta Muhammad SAW na kung saan ay ipinaliwanag ng Propeta na maaring lapitan ng lalaki ang kanyang asawa mula sa harap nito o mula sa likod. Basta sa tamang lugar ng dinadaanan ng anak sa puwerta, hindi sa bandang likuran, hindi sa puwet. Sapagkat ang puwet ay hindi daanan ng anak. Hindi ito ang tamang lugar na binanggit o di kay inutos sa pananampalatayang Islam na galawin ng kanyang asawang lalaki. Isa sa mga dahilan
kung bakit may gumagawa nito mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil may dala silang mga maling kaisipan mula sa panahon ng mga jahiliyah, o di kaya sa panahon ng kamangmangan. At ganoon din, dahil sa impluwensya ng mga malalaswang palabas ng mga walang pagsisisi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Marami sa panahon natin ngayon, halos ay dahil ito sa impluwensya ng mga nakikita nila. Nawa ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kamusliman sa kanilang mga pagkakamali. At ganoon din, mahalagang malaman na ang gawaing ito ay sinabi natin ay haram. Ito ay ipinagbabawal. Kahit paman na pumayag ang mag-asawa, pumayag yung babae na gawin, at ganoon din yung lalaki pumayag, nagkasundo sila na sa ganung gawain, ngunit tandaan natin ang pagsang-ayon nila ay isa pa ring bawal na gawain ito, dahil ito ay hindi nagiging halal o pinapahintulutan dahil sa pagsang-ayon nilang dalawa. Kung ano yung batas ng Islam, yun ang batas ng pananampalatayang Islam. At ganoon din, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang din sa mga kasalanan, yung tinatawag na ang kawalang katarungan sa mga may bahay o di kaya ay may asawa. Yung tinatawag natin na hindi pagiging patas sa mga asawa. Kung halimbawa ang isang lalaki ay meron siyang higit sa isa na asawa, meron siyang mga asawa, so makinig ka kapatid sa pananampalatayang Islam, dahil ito ay bilang paalala sa ating lahat na kung saan kabilang sa itinagubilin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang aklat sa Quran ang katarungan sa pagitan ng mga may bahay. Kinakailangan ito mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala ay maging maingat tayo dito mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sinabi niya sa Suratun Nisa, وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, hindi ninyo makakaya na maging makatarungan sa mga may bahay, inyong mga asawa, kahit pa magsigasig kayo. Ngunit, huwag kayong humiling ng huwag kayong pumiling ng buong pagkiling, at saka hahayaan ninyo ang iba na gaya ng nakabitin sa alanganin. Kaya kung kayo ay gagawa ng matuwid at mangingilag kayong magkasala, ay tunay na si Allah ay laging mapagpatawad at maawain. Ang sinasabi nating katarungan, pagiging makatarungan sa pagitan ng mga mag-asawa, sa pagiging makatarungan sa mga iyong asawa, pagiging patas sa iyong mga asawa, ay hindi sa pag-ibig sa puso. Hindi ang tinutukoy dito ang pag-ibig sa puso, dahil hindi ito napanghahawakan ng tao. Yung nasa puso, hindi ito napapanghawakan ng tao. Hindi ito nagiging patas sa atin. Hindi ito, kahit kailanman, hindi ito magkakaroon ng pagiging pantay sa puso. Ngunit, ang katarungan na hinihiling ay na maging makatarungan ka sa paghahati ng pagtulog sa gabi, at gagampanan niya sa bawat isa ang karapatan nito sa sustento at pananamit at iba pa. So yun ang tinatawag na pagiging makatarungan sa mga asawa. Ang iba sa mga tao, mga alipin ni Allah, kapag nagkaroon ng higit sa isa na asawa o di kaya may bahay, ay kumikiling sa isa't isa. Kumikiling sa isa. Ipinagpawalang bahala ang iba niyang asawa. Iniiwan niya ang iba niyang asawa. Natutulog siya sa gabi sa piling ng isa ng higit sa iba. O gumugugol dito at pinapabayaan niya yung iba. Ito ay ipinagbabawal. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maging makatarungan ka, lalaki sa pananampalatayang Islam, kapatid,
maging makatarungan ka sa iyong mga asawa. Ang ganitong gawain, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang isang lalaki na hindi makatarungan, hindi patas sa kanyang mga asawa, mayroong sinabi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay darating sa araw ng pagkabuhay ayon sa kalagayan na nabanggit. Ito ay nilarawan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon kay Abu Hurairah, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa propeta sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yawm al-qiyamati wa shiqqahu ma'il. Wasyaquhu ma'il. Rawahu Abu Dawud. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang may dalawang asawa, o di kaya may dalawang may bahay, at pumiling siya, pumanig siya, o di kaya hindi siya naging makatarungan sa isa sa kanila, darating siya sa araw ng pagkabuhay, sa araw ng paghuhukom, darating siya doon na ang kalahating katawan niya ay nakakiling. Yun ang kaparusahan ng tao na hindi siya makatarungan sa kanyang mga asawa. So katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na ito, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang ilan sa mga natalakay natin na mayroong kaugnayan sa mag-asawa at mga ilan sa mga kamalian at hindi ito ipinapahintulutan, at ganun din mga pagbabala patungkol sa mga pagkakamali na ito na binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at lalong-lalo na ang Allah subhanahu wa ta'ala.